binabantayan po ng DOH, ito pong mga naputukan or nasugatan na may kinalaman po sa paputok, every year po ito. So this year, Yes. tumaas po ba o bumaba yung bilang ng mga firecracker-related injuries? Kanina doon sa Tundong sinasabi may 65 daw na mga pasyente na naputukan o may mga ginagamot po sila doon na may kinalaman sa paputok. Kamusta po ang datos natin ngayon? Yes, DJ Cha. Sa ngayon, inaantay pa natin yung updated numbers. Pero nakikita natin yung mga anecdotal reports. Yan pong sa Tondo. May mga reports din po sa Quirino Memorial, sa Reyes, JR, na pumapasok na reports na sa kanilang pananaw mukhang mas tumaas. Hindi naman po kami nagugulat kasi nakita po natin kagabi, maski sa lahat ng mga himpilan, as we kind of predicted, lumabas yung mga paputok. Ganun naman lagi sa 31 lumalabas. At wag natin kalimutan, kahit ngayon po, kahit January 1, by experience, by history, meron pa rin nagpapaputok kahit mga ilan-ilan. Pero mas delikado pwedeng yung ngayon kasi yung mga hindi nasindihan or minsan iniipon yung mga pulbura. So we are waiting for the report. May very preliminary report na pumasok pero ayoko munang i-call kasi masyadong mababa pa. It's likely late report. So inaantay natin yung pasok within this morning po. Okay. Yun pong sinasabi nyo na mukhang tumaas kagaya ng mga reports na napapakinggan natin ngayon. Aside from Tondo, ano pa pong mga lugar ang tinitignan ninyo na parang may pagtaas po dun sa bilang ng mga naputukan? Mostly sa Metro Manila, DJ Cha. Meron din tayong mga rehiyon na nakikita natin yung sila rin yung mga typically nauuna si Region 3, si Region 1, tsaka Region 2. Yan yung mga even nung mga nakaraang araw nauuna po sila Pero talagang expected naman po yung ating National Capital Region. Hindi po tayo magugulat kung ang Laguna, not only Laguna, but Region 4A, Calabarzon, tsaka Central Luzon ay susunod dahil malalaking population centers po yan. Oo, dito po sa mga paunang datos na hawak ninyo, ito po ba yung mga bata, teenager o mga matatanda, yung karamihan po sa mga naputukan? Ganon pa rin, DJ Cha, mula 5 hanggang 14. Merong medyo humahabol 15 to 19, so pwede nang lumawak pa from 5 to 19. Pero pag sinabing 19, usually yung cut-off niya yung 18 So menor de edad. Consistent, DJ Cha, Manong Ted, dun sa mga nakita natin mga reports ng lahat ng mga himpilan na karamihan ng sinusugod ay mga teenagers na lalaki na kung hindi man nakapulot ay nagsubok magsindi. Tapos yun yung inaantay namin kung ano yung mga lead na fireworks, yung mga dahilan. Pero naglalaro lang yan dun sa mga boga, 5-star, quitties, whistle bomb. Sila pa rin yung mga si quitties hindi nawawala yan, DJ Cha. Ini-emphasize lagi namin yan sa kasi whistle bomb kasi legal yung dalawang yan Para hindi, dahil nakakarinig kami na parang magsindi lamang ng legal na paputok. Sinasabi nga ng DOH, hindi, maski yung legal, pag hinawakan ng bata, nakakapinsala Delikado yan. pa rin. Oo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!